Magandang umaga, magandang hapon o gabi man sa inyong lahat. Naway patnubayan tayong lahat ng puong may kapal. Ngayon tingnan po natin itong kaguluhan dito sa Senado. Dahil marami nang nagsalita na ang ginawa ng bagong majority ay naaayon sa batas at legal. Sinabi na ito ng mga deans ng law schools and universities. Sinabi na rin ito ng mga framers ng Constitution. Sinabi na ito ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan ito ang samahan ng mga abogado, isang respetadong samahan. Sinabi na ng mga legal luminaries, subalit si Senator Alan Cayetano ayaw niya pa rin tanggapin na ang pagkatalo ay nasa sa kanyang dapat tanggapin. Aywan ko nga ba. Ito nga si Supreme Court Justice, ito yung former, no? Si Justice Antonio Carpio, ito ay nagsalita na. Actually, ang pinagbasihan nito, itong Republic Act 7080. Ito ay enacted on July 12, 1991. Drinaf ito ng Philippine Congress and signed into law by President Corazon Aquino. At actually, inamend pa ito para ipatong pa itong death penalty sa plunder. Subalit, inabulis din dahil hindi na pagkasunduan na ang death penalty ay ipatupad. Ginawa na lang itong reclusion perpetua, itong life imprisonment. Ngayon pakinggan natin itong sinabi ni Antonio, ni former Justice Antonio Carpio. Leadership up to the Senate pro tempore is valid because there was a quorum, all positions are vacant, and they elected, but they did not elect the Senate President because they were still in doubt whether it is a majority of all the 24 or a majority of the voting. Now, that is not yet resolved. The next question is, can the present Senate, as constituted now, the 12, under the Gatchalian faction together with Chis Escudero, can they elect the Senate President? That's the question now. For me, that's the remaining issue. Yeah. I believe that they can because when the Constitution says the Senate President shall be elected by a majority of all the members of the Senate, all refers to those who can vote and are not legally disqualified from voting. Because if the senator like Jingo is legally disqualified, you cannot count his vote. So the 23 is the base number of senators for purposes of electing the Senate President. So a majority of 23 is 12. So they can meet. The next time they meet, they can elect validly the Senate President because you do not count a senator who has been legally disqualified to vote. Ayun, malinaw. Malinaw po. Actually, ito, tingnan natin ano ba itong Republic Act 7080? No? Tingnan nga po natin ito. Ayan. Ito, Republic Act number 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. So ngayon, si Senador Jinggoy Estrada, kinasuhan ng plunder. May kaso. Ibig sabihin, suspendido. Suspendido siya. Hindi siya pwedeng mag-function. Hindi siya pwedeng bumuto. So, pinagpipilitan nila Alan Cayetano na counted pa yan. Si Senador Jinggoy Estrada.
Napakalinaw dito sa Section 5. Ito, suspension and loss of benefits. Any public officers against whom any criminal prosecution under a valid information under this act, whatever stage of execution and mode of participation is pending in court, shall be suspended. Oh, napakalinaw dito eh. Shall be suspended from office. Dapat ito ang tingnan ni. Actually, believe ako dito kay former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Siya lang ang nakakita nito. Siya lang ang nagbigay ng Republic Act 7018 ito. Siya lang nag-mention ito. Among others, siya lang ang napakinggan ko. Kaya nga ako'y natutuwa dahil sana naman tanggapin na ito ni Senador Alan Cayetano na hindi na siya. Ano? Pwede palang mag-elect. Ang 12, 12 can elect the president, the Senate president. Napakalinaw na sinabi ni Justice Carpio. Suppose na maglabas ng motu proprio ang Supreme Court na sinabing valid. Sa tingin ko hindi pa rin ito tatanggapin na Senador Alan Cayetano sa tigas ng ulong yan. Lahat na nagsabi na valid, no? Hindi pa rin tinatanggap. Ano ang gagawin natin? Dalawa ang Senado? Pwede ba yun? No? Nakakatuwa talaga ito si Senador Alan Cayetano, no? Hindi mo alam kung abogado ba talaga ito o ano? Kung abogaduhan kasi parang hindi niya naintindi, naunawaan itong batas na to. Ito na napakalinaw na to. Yung minensyon ni former Justice Carpio. Ay naku naman, Alan, ang taong bayan, ang karamihan ng taong bayan na matitino, nakikiusap na sa'yo. Bumaba ka na. Kasi daanin man sa butuhan, wala. Pero bakit ba daanin sa butuhan? Nakitang-kita naman na mali na ang argumento mo. Hindi na tama. Maling-mali na talaga. Aywan ko nga ba kung bakit baka pinagpipilitan mo. Kahit siguro mayroong bersikulo sa Bibliyang sinabing mali ka, siguro hindi mo rin tatanggapin. Maglubay ka na nga, Senator Alan, sa quote ng mga Bible verses. Nakakahiya ka. Parang, naku po, ano bang klaseng dasal ang pinagdadasal nito? Alam na alam na. Sa tingin ko naman, alam mo, mali ka eh. Kasi bakit hindi ka dumulog sa Supreme Court? Samantalang kayo ang mahilig pumunta dyan sa Supreme Court para humingi ng tulong. Ngayon, ba't hindi kayo pumunta para matauhan ka? Bakit? Bakit ayaw mong pumunta? Alam mong mali ka. Pinipilit mo ang gusto mo. Talagang ano naman, oh, ang poderosong tao kahit kailan. O kaya, ang mahinang ulo ng tao, mahinang umunawa ng tama. Iyon lang. Iyon lang mga kababayan. Sana naman ito ang aking pananaw base doon sa sinabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio. Salamat po mga kababayan sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.